guys, usok na. Yun o. Usok na, may talsik pa. Natin. Video natin ngayon 2024. So yung unit natin is ayan, ano siya, Blue Bay. So Blue Bay siya, no, ang lakas ng kanyang Blue Bay. So pero ang gagawin ko muna is tatanggalin ko tong mga hose na to. Yan, nakikita nyo ba to? Tanggalin natin to. Yung mga hose na to is naglagay sila ng fuel saver. So yan o. So hindi tayo against dito sa mga gusto nilang pampatipid, sabi nila. Pero ang gagawin na lang natin is ibabalik natin siya sa stock or sa original na connection. So alisin natin to, yung kanyang mga, itong kanyang intake is meron siyang apat na may binutas-butasan nila. Tapos yung kanyang breather, ito is naka down to earth na lang. So hindi na ibinalik sa intake. So wala nang hihigop ng back pressure. So nagbo-blow by siya doon. Yung kanyang dipstick, tiningnan to nung nakaraan ng isang bay Ansel. Ang problema is blow by daw, lakas ng blow by. And dito lumalabas, sumusuka na yung oil dyan. May nag-spark pa. Sumusuka na yung oil dyan. Kaya sabi niya is blow by na talaga. So wala tayong magagawa doon. Ang gagawin na lang natin is try muna natin disconnect tong mga hose na to. Tapos barahan natin yung mga nakabutas dyan. Tapos ibalik natin sa original. Tingnan natin kung mag blow by pa rin. So wala kasi tayong pang compression tester nito. Meron ako dyan pang gasolina lang. Hindi na natin maka-compression test. So try na lang natin muna, ibalik yung dating connection nya. So yun naman ang gagawin natin. Tapos papanda rin natin. So ito na, pinandar ko muna. Painitin natin para makita nyo yung sinasabi ko. Ngayon ang reklamo ng buyer na blow by. So pagka ganito mga L300 kasi medyo marami-rami na akong nagawa na makina nito, no? So halos lahat dati kami nakabid ng L300 ng general overall nun. Saka yung mga sinun up lang at overall. Basta marami tayong nun. Hindi basta-basta mag-blow by ito ang L3 unless kung sobrang tanda na talaga at walang alaga sa change oil, no? So ayan, painitin ko muna. Titingnan natin kung ano ba yung sinasabi niyang blow by. So papakita ko sa inyo din mamaya. Mangyayari nito is before and after. Tingnan natin kung mawawala. So, kung hindi talaga mawala, ay matik talaga mag overhaul tayo nito. Pero sa ganito kasi hindi tayo pwedeng mag jump agad sa general overhaul. Kailangan mag-umpisa muna tayo sa basic na troubleshooting. I-troubleshoot muna natin, no? So dito muna, painitin muna natin. So pag nag-check din kayo ng makina, kailangan painitin nyo din muna bago mag-check kung may blow by o wala. Okay? So ito, painitin muna natin. So yan, mainit na to. Painitin natin. Pumalo na. So enough na yan para ma-check natin kung may blow by o wala. Tapos yung mga upuan, tinanggal ko na para maliwanag tayo. Dahil papa-upholstery din natin yung mga yon. Tingnan na natin ngayon ano yung blow by na sinasabi. Yun na, the moment of truth. Yun, may usok saka talsik. Usok saka talsik. Yan. So merong usok, merong talsik sa lipstick. Yun, meron din usok saka meron ding talsik. Yan na yung sinasabi niya na
na lumalabas yung oil. Musupa. Okay. So yun yung ngayon. Tingnan natin mamaya. So kita nyo naman may mga oil. Tapos ang gagawin natin is tanggalin natin to. Balik natin tong breather. Tingnan natin kung magbabago. Okay. Ano naman natin gagawin. No? Yan, kita nyo na. Sinasabi ko yung nilagay nila na fuel saver. Ito yun. May laman pa to. Yan. Tapos pumunta dito. Ayan. Yung isa, yung breather pinutol. Breather hose. Yung galing sa valve cover, dinontours na lang nila. Ano, or ano na lang sa baba. Para hindi na nakabalik dito. So ito yung subukan na muna ibalik. Ito kung may maganda kung matutornilyohan natin to. Yung butas. Yun ang gagawin muna natin. Plugin muna natin. Tapos ibalik natin to. Yan, tatanggalin muna natin yan. Yun. So ito na. Hindi ko muna tinanggal dito, no. So although meron na siyang mga cracks dito, hindi ko muna siya naghanap pa tayo ng pamalit dito. Yung may titrade natin. Tapos sisilikon na natin para walang siyang singaw. So pero tatanggalin natin to. Tapos yung kanyang breather hose, ito na, nilagyan ko na. Kaso ang problema, maluwag. So kailangan to masikip para yung kanyang back pressure is may higop din ng intake. Okay. Tapos magsisirculate na siya, hindi siya lalabas, hanap ng lalabasan. So try natin mamaya. Silubat yung ating battery na hindi kaya. So nag-try na bang paandar. Ayun, hindi kaya. Okay, hanap na tayo bang battery. Alright, so ito na mga sir. Umandar na. Pinatulak ko na lang yung L3. Ganyan sa gate natin. Pinatulak ko, pinajot muna natin. So ito na. Dahil napalitan na natin. Ito kahit medyo maluwag yung dito sa may valve cover. Okay pa rin yun. Medyo hapit pa naman. Huwag lang yung talagang pag inigot mong ganyan is wala nang kapit kahit konti. So malalaman natin kung dati ang lakas ng usok doon sa dipstick saka dito. So ngayon titingnan na natin. So dito tayo mag-umpisa. Siyempre, di ba? Tingnan natin. Uy. Mukhang nasubrahan sa ano Mukhang nasubrahan sa higop. Hinihigop yung takip, oh. Wala na. Nawala na yung kantik saka usok. Wala na. Pero para sumubra naman yata lakas ng higop. Check natin tong liha. Oh. 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 Wala na. Tapos tingnan na natin dito sa dipstick. Uy. Wala na. Mukhang wala na mga par. Pa natin. Wala na yung blue bulb. Wala na. Okay. So punasan natin tong punasan natin tong kanyang dipstick. Tingnan natin. So ayan, malinis na. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan yung langis natin. Bayan natin konti. Oops, hanggang dito lang sa baba yung kanyang bomba. Ayan, hanggang dyan lang. Pero yung ano naman niya is parang sumubra yata sa lakas ng talsik higop. Ayun o. Maririnig nyo naman eh. Ayun o. Oh.
kailangan natin i-check yung kanyang air filter, baka sobrang barado. Alright, so ito yung kanyang air filter. So hindi pa naman siya ganun kadumi, pero palitan na natin. So meron tayong pamalit dito. Yung isa bago to, hindi lang nagamit. Hindi pa yung nagamit, na stock lang dun sa box nya. Nasira na yung kanyang box na pinaglagyan. So try natin ikabit to, mabawasan yung kanyang sobrang higop. Okay, okay na. So yun ang problema. Yung dalawang pinagpilihan pa natin yung isang air cleaner. Pinalitan natin talaga yung malinis. So ayun na, ito na yun. Ito na yung palabasan. Wala na yung usok. Diba? Kanina nakita nyo na nilakas ng usok, ngayon wala na. Wow. Hindi na hindi pa buga yung kanyang, hindi pa higop. Ayan. Higop. Hindi yan malalaglag. Higop na yan. Goods na. Change oil na lang natin to kasi sobrang dumi na ng oil. Change oil na lang katapat yan para malinis. Tapos ito titridan na natin. Okay, so yun na. So, pero meron pa akong isa napansin dito na sumobra siya sa advance yung kanyang timing ng injection pump. So meron siyang fuel knock. Ayan o. Pero konti lang naman. Gagawin ng change oil na lang. Tapos dito na natin, ititridan na lang natin dyan. So yun, kapag meron kayong ganito na mga makina, huwag nyo lang huwag nyo lang putulin to. Ibalik nyo pa rin yan sa valve cover. Ibalik nyo pa rin sa intake para yung kanyang excess na back pressure na lalabas yan sa itaas, hihigupin nyo ulit ng intake. So pagka ganun ang nangyayari, walang blowby na mangyayari sa sa makina, kasi yung pressure na maiipon, mahihigop ulit dito, hindi siya maghanap ng lalabasan. So ganun mangyayari kapag walang humigop doon. Ito naka down to earth lang, wala lang siya. Yung back pressure dun sa crankcase nya, lahat naman ng makina talagang may back pressure yan. Kaya nga mayroong mga PCV valve, kaya breather, check valve, o kaya tawag doon sa mga gasolina, PCV valve siya. Ito breather naman. So diaphragm sa mga sa ibang diesel, diaphragm. Ito nakapabalik sa intake. So huwag nyo lang putulin yan, ibalik nyo lang ulit sa intake para sa ganun yung back pressure niya may higop ulit ng makina. So yun lang. So goods naman hindi na siya umuusok di tulad kanina. So okay na. So lilinisin na lang natin to. Ito siguro kapit ng mga 12mm siguro na tornilyo. Lalagyan na lang natin yan. Okay, so yun lang. Sana may natutunan kayo sa isinyer ko sa inyo kapag gano'n ang ginawa nyo, yung tinanggal nyo lang yung hose ng valve cover, diba? So pagka gano'n mangyayari, talagang merong usok yan sa breather at saka sa lipstick. So gano'n mangyayari dyan. So may ibang makina naman, lalo sa mga Isuzu, pag ni-rev mo, nawawala yung kanyang usok sa minor lang, sa idle. May nakikita kayong usok, pero pagka ni-revolution nyo na, nawawala yung usok nun. So maraming ganun, lalo sa mga modelong makina, sa mga CRDI, madalas ganun. So ito, hindi pa naman ito CRDI, siyempre 4056 pa rin yan. So ang CRDI nito is yung 14 na yung black nya is alloy, o yung aluminum. So ito pa naman common na common to sa mga Mitsubishi, gamit sa Pajero, L2, mga estradang luma, ganun pa rin yan. Yung mga L3, lalo na L3 pero sa van, Adventure, ito rin gamit 4056 din. So ayan, okay na. Wala na yung ating pinoproblema na blowby. Sabi nung may-ari, ayan walang blowby yan. Okay, so sana nakatulong sa inyo ang engineer ko ngayon. So hanggang dito lang muna, and thank you for watching.